Araw-araw na ginagawa ko bilang isang estudyante sa kolehiyo. Nakakapagod ang mga paulit-ulit naming ginagawa. Yung papasok ka at makikinig ka sa mga katalakayan. Katulad nito, andito na naman kami sa klase ng Ginoong Buhay. Tahimik ka dyan na si sir. Tahimik ka dyan na si sir. Sige, ilan. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga din po, Ginoong Buhay. Magsiupo ng lahat. Muli magandang umaga sa lahat. So, bago natin simulan ang talakayan ngayong araw, magtatala muna ako ng iban. Simulan na natin. Ginoong Maragalga. Binibining Balonso. Okay? Nasaan sa Ginoong Pansalita? Sino nakakalimutan? Siguro lang yan, sir. Baka lumiban na naman sa klase ngayon. Lumiban o kaya uli? Uli. Magandang umaga ko, Ginoong Buhay. Pag-uulong ko na ako ay huli na naman sa klase niyo sapagkat ako ay galing sa malayo. Pasok! Hindi na ako natutuwag ng mga Pansalita sa iyong mga ginagawa. Kung hindi ka lumiban sa klase, masaya. Maupo na. Maupo na. Ngayong araw, sisimulan na natin ang pagtalakay patungkol sa panitikan ng reliyon. Ngayong umaga ay bibigyan ko ng definisyon ang salitang panitikan. Ang salitang panitikan ay nangangahulugang mga katang-isip na ilalahad sa manunulat o isang tao. Ito ay pwedeng mga karanasan niya sa araw-araw, mga ginagawa niya sa pang-araw-araw, at kung ano pang mga ideya at salubin at damdamin ng isang manunulat. Yun lamang ang panitikan. Ngayon, lumabog naman tayo at mag-focus naman tayo sa panitikan ng reliyon. So, sa Pilipinas, mayroong 12 rehiyon sa Pilipinas. Usapan natin ang okay. Ngayong umaga, magdadako na tayo sa panitikan ng reliyon na makikita sa Luzon. So, ang muna natin tatalakayin ay ang Region 1, ang Ilocos Region. Ito ay pinapalugan ng mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Di makakaila na mayaman ang Pilipinas sa mga panitikan. Ito ang refleksyon ng ating pagka-Pilipino. Ang panitikan ay tumutukoy sa katang-isip ng bawat individual na ipapahayag dito ang mga saloobin, damdamin at mga pang-araw-araw na gawain. Ang panitikan ng Pilipinas ay nagpapatunay na tayong Pilipino ay natatangi at may pagmamalaki. Ang panitikang atin ay dapat nating panatiliin. Dumating man ang maraming panahon, ang panitikan ay dapat nakatatak sa ating isipan maging hanggang sa ngayon. Ang Luzon ang pinakamalaking pulo ng Pilipinas, kaya hindi natin makakaila na dito umusbong ang maraming panitikan. Bawat rehiyon ay may kanya-kanya at natatanging yaman pagdating sa panitikan. Maraming mga panitikan ang nakapaloob sa rehiyon ng Ilocos o sa rehiyon 1, kabilang na dito ang mga kwentong bayan. Halimbawa dito ay ang kwento na pinamagatang na si Juan Tamad. Alam niyo ba sa Tambak ng Cagayan, dito matagpo ng pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas na tinatawag na Cagayan River. At alam niyo rin ba na dito rin sa Cagayan Valley matatagpuan at tinagurian ang pinakamalaking produksyon ng tabako. At alam niyo ba, isa sa mga tanyag na Pilipino na may malaking ambag sa panitikan ng Pilipinas na nagmula sa Rehiyon 4A, Calabarzon, ito ay sina Dr. Jose Rizal, Francisco Baltasar, at si Clemente Bautista. Si Jose Rizal na nagmula sa Calamba, Laguna, at isang tanyag na bayani ng Pilipinas at sikat na manunulat
ng nobelang No Limitangere at El Filibusterismo. Si Francisco Baltasar o mas kilalang Balagtas ay isang tanyag na Pilipinong makata at malawakang tinuturing na isa sa mga pinakadakilang Pilipinong pampanitikan at ang kanyang pinapakilalang obra maestra ay ang sikat na epiko ang Florante at Laura. Halina't dumako naman tayo sa Region Corby, na kung saan pinagdiriwang nila ang Sanduguan Festival, na kung saan nagpalitan si Datos Sikatuna at si Miguel Lopez Legazpi na kanilang dugo, simbolo ng kanilang pagkakaibigan at kapayapaan. Ang Region Corby ay kilala rin sa tawag na Mimaropa. Ito ay binubuo ng 4 na lalawigan, ang Mindoro, Marinduque, Romblon at ang Palawan. So sa Mimaropa din matatagpuan ang isa sa pinakasikat na pasyalan hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Ito ay ang Puerto Princesa Anne River na matatagpuan sa Palawan. Isa ang ambahan na nakapaloob sa panitikan ng Mindoro. Ang ambahan ay tulang paawit na ginagamitan ng script, paksa nito ay panunuyo at pag-ibig. Isang halimbawa dito ay, ako gabay sukyukan, ako dayo mangaptan, balitinan gubayan, nakad kisap subutan, bunglo kasagunsunan, hubay silis mangaptan, sasanga panulusan, bilog bagusang bayan. Halika, dumako tayo sa Rio Lima. Pag-usapan natin ang sikat na tourist spot sa Bicol. Una-una, ang pinakasikat dito ay ang Mayong Volcano. Ang Mayong Volcano ay isang aktibong bulkan sa lalawigan ng Albay na kung saan may perpektong hugis apa na hindi natulad sa Mount Fuji ng Japan. At alam nyo ba, ang Mayong Volcano ay napoprotektahang lupain ng bansa noong Hulyo 20 at 1938. At ang Mayong Volcano Natural Park ay noong 2000, yun ang taon na kung saan pinangalanan at itunuring sikat na Mayong Volcano ng Bicol Region. Ang Bulkang Mayon ay isa sa tourist spot ng napakagandang bansa ng Pilipinas. Ito rin ay dinarayo ng napakaraming turista. Nagsisidarayo nito ang galing pa sa malalayang lugar, masilayan lang ang kagandahan ng Bulkang Mayon. Nagtataglay ito ng napakagandang tanawin at napakaliwalas na kapaligiran. Nagbibigay din ito ng relaxation sa mga tao dito dahil sa angkin nitong ganda. Ang Cordillera Administrative Region o mas kilala sa tawag na CAR ay isang rehiyon ng Pilipinas na matatagpuan sa Hilagang Luzon na binubuo ng mga lalawigan ng Benguet, Ifugao at Mountain Province. Isa sa mga tampok na pasyalan na matatagpuan sa Cordillera Administrative Region ay ang syudad ng Baguio City. Or ito din ay kinikilala bilang summer capital of the Philippines. Dito din makikita ang mga nagagandahan at mga magmumurahang mga paninda, lalo na tuwing gabi. At isa sa mga mabentang produkto tulad ng strawberry, taho, walis tambo, at mga gulay. Ang Metro Manila, kinilala bilang National Capital Region, ay ang sentro ng Luzon at ang capital region ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng 16 na munisipalidad, kabilang na ang munisipalidad ng Caloocan. At dito din matatagpuan ang sikat na Bonifacio Monument na nagpapaalala sa Rebolusyong Pilipino na pinamumunuan ni Andres Bonifacio, na humimok sa kanyang mga tauhan na bumangon laban sa kolonyal na paghahari ng Espanya. Ang rehiyon ding ito ay tinaguri ang politikal, ekonomiya, kultural na sentro ng Pilipinas. Kaya hindi ka ng mga sinabi